enemy, the evil spirit, thrust him into the deepest recesses of hell and keep him there forever. Take possession of your kingdom, which you have created and which is rightfully yours. Heavenly Father, give us the reign at the Sacred Heart of Jesus and through the Immaculate Heart of Mary. Mahigpit gusto ang pagpernatyo kung ibig sa paharap ang librado ito. Ganun ang pagpado basta the Holy Spirit. Ito, sige mong yawa ako. Pagkata na yan. Pasensya. Thank you, Lord. Ang Kita nakatingog kita. dahil sa'yo na. Siya nagkaw na tayo. Mga tayo rin. Amayng hapon. Pagkatingog, tagkuhan. Tunay na kahawit sa mikrofon. Na. So, akong pagtahot sa itong Honorable Mayor Alex Sul, ang atong barangay kapitan din sa Pugo, upan sa iyang mga opisyalo, ang hapon, nanamasap sa atong mga kapulisan, mga ate, dahil natin kanyang tanan. Basta ikson, plastan, magingaw ta, kay ano na empower ta, na kapulong ito. Aron din na tamailan sa mga pagpong na mga usultot, busak, natin ka para ma-empower ka. Isa ng empower para makadaan taon sa alam. Ay way kaalam, no power. Busak, di na pumatlagan. Maying hapon, kaya, God-State, on the card, pagpalakpakan na itong Ginoo. So, akong tuna sa ron, lain mo din ang akong tuna sa ron, about project. Busa ng project, tunod na simbahan at itupon ng Kristo. Asa na basta na si Kristo nagtupon ng simbahan, Matthew 16, verse 18 to 19. Ang sagingan niya, Peter the Obey, Buwan Arap, ang katang gusto I will build my church, and I will pursue the peace, the kingdom of heaven. Whatever you find on earth shall be bound unto heaven. Ang sariyay, ang nakaputot o Yahweh, Pedro, ang maiunang Santo Papa sa atong simbahan. Kaya kinahanglan ng ibang simbahan makapunit na kay Kristo. Ano naman si Kristo? I will build my church. Hindi usa na. Kaya ginamit na dinalaman ni Kristo is singular. I will build my church. Christ never mentioned the church priority to justify the 600,000 denomination. Wala siya magtingan na tukurin ko ang atong mga kaiglesyaan. Wala! Usa na. Wasa mga nga, I will build my churches. Wala. Usa,
pag-ingat highway, iya na ni Kristo. Diba? Pero saan yung kabukaroon? Ikabat na sa 68,000 ang denominasyon sa tibuok kalibutan. Usa lang tinod. So, daghan nag-angkon na ang ilang simbahan bounded by Christ. Sayon ang konon, pero lusot para matukan. Amen. Walang katoliko. Ang kunangkon mo, diskrasyon dito. Ay, huwag may mabasa. Ay nga wala sila. Panayin ang simbahan katoliko, huwag may mabasa. Pag ingon nga, I will build the church. Huwag man diha. Sultihan pa kahit soon. Ang pagkamabasa, dili mo sa kalanan na kamo tumuod na sambahan. Ngayon, matong sa magmabasa, kung hindi mo tinukod ni Kristo, dahil na lang di mabasa, nagtutukod ni Kristo. Diba? Makatres man ni Gikan, Karon, Paunon, Paatlas, ni San Pedro. Natin ko ang gulo. Standard, kapirin. From Peter to Rio de Portel. Makatristo, Paatlas. Kamo? Makatres ka mo, Paatlas? Okay. Kaya ang mga simbahan karon, pagkahuman sa Biblia sa Katoliko, nagbasa-basa ilan sa mangga. Unsay nahitabo? Nakabasa sa Roma 16:16 Wala. na nangamusta kaninyo ang Iglesia ni Cristo pinahagin sa mga halok. Mabasa, di ba? Eh, kanina sila ka. Pwede magkaya. Kanina! Pwede magkaya. Kanya, kaibulan na sa natin sa 1:3. You cannot enter the kingdom of heaven unless you will be born again. Okay. Pagpasad. Kung yung kailangan po nabasa sa Isaias 43:11, kami ang mga saksi. Tukod na sad. Mabasa man. Ngayon yung Katoliko, di ba mabasa? Sa'yo, Okay. magarawan. Okay. Purgatorio lang ako. Kaya mabasa man po Dali, Mama Mire. Dinosri na ito kaadlaw. Tukod na sad. Ang gasolina, magod ulit. Ang gasolina. Kaya mabasa man po sa buhat ang Kristo, Iglesia sa Diyos. Tukod na sad. Iglesia ni Kristo, Iglesia sa Diyos. Hilugo nila ng Pagdang siya. Bersipuluhan. Ikaw lang sunod na. Ang palinagpunan na kanang mabasa nila, descriptive title na Pumunahon. Ngayon nga nito pumunahon, kaya ipasabot anak, dili na mao nga simbahan, ang ipasabot niya, Roman Catholic Church. Kanong iba taga-Roman? Kay dagha nanangkon karon na sila Catholic. Catholic Adventist, Catholic Born Again, Catholic Baptist, Orderan mo tanan sa pagkaon na. Pastulan. Puro na sila Catholic. Pero dili sila kakutya anong Roman Catholic Church. Tutuwa na, Roman. Kaya ang ilang simbahan, dili gamit nakatugtong sa Roma na panguluhan ni Pedro. Tama na simbahan, Pedro. Manyo, kung ang ilang simbahan, wala manukad ng Pedro, tama na simbahan, Pedro. Ang sabi
na simbahan. Nakailan ko lang eh. Nakailan. Pero tinod. Pero even huligot. Pero bagot. So, wala itong tinatag na pinahagan ni Pedro ang simbahan na ditutok ni Cristo. Kaya diha, lahatag ang nangyari sa ginharian sa langit. Kung sa nagginharian sa langit, gawin niya na, I will test you against the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth shall be bound of heaven. Whatever you permit on earth shall be permit in heaven. Na ang Katoliko dili lusod ka matuda. Kana ato gani nangitid ang formula. Christ is the founder. Check. Asa na tukod Jerusalem. Check. Kamusta? Petro, Pedro. Check. Okay. Ano pa sa Iglesia ni Cristo? Kung sa'y nagtukod, sa Philips, Y. Manalo. Kung sa'y nagtukod, 1914. Ako, magkuta. Asa nagtukod, Pinto Santa Ana, Manila. Marong tanan. Nagtukod ano? Marong. Ay, si Cristo na founder. Nakanagay tao na lang, ay lusod. At tumusunod kang Kristo dito sa tao. Kaya si Kristo nagsaad na sa iyang simbahan, iyang balikan, aron luwason. Dahil saan ang pagluwas anong Felix Manalo na 1914 pa man. At saan ang pagluwas ng ilang gold riot na 1863 pa na. Diba? At saan ang pagluwas ni Charles Brown at Charles Barham sa Born Again na pag-opa na wala ko masayot 1960 na 2015 na po 1909 siya na lang. Basta, unay atong unang panahon kung sa'y founder. Bisan gamit sa inyong cellphone, i-Google. Ha? Nama may Google ba? Who founded Roman Catholic Church? Dapat tumagot ka sa inyong cellphone, Jesus Christ. Panguta na, kung sa founder sa inyong simbahan, kung nasa ka kanya, nakapulit, dimatuganan ka sa inyong cellphone. Ano, bunay tanutuan na inyong cellphone? Pinabay! Wala? Basta yun na kapamatinan. Kanya, ang simbahan na dito kay Kristo. Basta, sabihin ko na kaganina sa entrance, Church, sa atin tapos na. Kanya, ganyan niya sa Juan Jes this side. Ado na ako mga karniro na wala mahiapil, ani nga purul. At tuon ko sila, aron ipabalik nanyo, aron mamati sa akong tulong. Ubos sa usaka magbalagta. So, sa tula, pakigyosa, ubos sa usaka magbalagtay. Pasakot, diya sa simbahan na dito ko ni Kristo. Ano ito? One faith, one God, one baptism. Na nabasa, Efeso 4:5. Usa ka pastor, usa ka bunyag, usa ka Diyos. Na magsige ka pabunyag, adili na one baptism. Diba? O magpabunyag kaglaing sikta,
Naghan na ilo Ginoo. Delikado, di ba? One faith, one God, one baptism. Kanya ang Katoliko, ganon sa Ebanghelyo din mao po Ebanghelyo dito sa nailaing nasod, nagkahiusa ang Katoliko. Dili lain ang Ebanghelyo, mao na Japon dire. Muna ang Katoliko. Isa. Ubos sa kamantanan. Ano daw? Huli. Ang Katoliko huli na? Yes. Gano'n? Si Kristo balaan. Ano din ano design? Magbalaan ka mo kay ako balaan. Okay. So magbalaan ka. Sa una, masalunga 11, isay, isa nga. Balaan ang gamot, balaan po ang mga sana. Yun sa manang mga sana. Kita, mga Katoliko, mga sana. Kaya ato founder, si Kristo man, balaan. Kaya sa Judas 1:20, na kanakamo sa balaan o yamot na simbahan. Kung sa mga Katoliko, balaan o yamot na simbahan. Ganyan po diya sa Hebreo 12:14. Sa ganyan diya. No one can see God face to face unless he will become holy. So, doon ay punot na kakita sa bagway sa Diyos na ang sanaw kung dili ka balaan. O mo na itong ibutan sa atong bukabularyo. Basta maningkamot ka na mahimot ka balaan. Ikatulo, katulan, Catholic. Ito naman Catholic. Sa English na universal. Universal, all nation, tibuok kalibutan. Muna sa Greek word, katahulos, katulos, katolikos. Kung sa Greek word, katahulos, katulos, katolikos. Universal ang katoliko. Kadito naman nagsubot sa Jerusalem. Dahil mabasa. Buhat. Situno. Sukat sa Jerusalem. Nilangkat paingon sa tibok kalibutan. Kunyawan ng dawatas Jerusalem. Nasa Lucas 27:44. Wala dawata. Pero gidawat sa ubang nasod. Basta nakaabot sa Roma. Roma, ano, Soto, tayo sa 8. Primero, nagitan sa Antioquia. Muna sa buhat Tagsibat Isaw. Ang sa niabot siya sa Corinto, niabot dito sa Corinto 20:28, Iglesia sa Diyos, nagtukot sa Iglesia, o niya, napot sa 1 Corinto 14:33, na ang iyang simbahan, tira sa mga santos. Balaan. Diba? Una nga, sa buhat 23, sa bunod niya, tablo, ano yung rugot? Inyon nga, ipanatugaan mo ako sa Jerusalem. Panatugaan mo sa ako sa Roma. Kung sabi ko na, panatugaan mo ako sa Roma. Kaya pa si sa Roma, dili na ko ipulit sa ako. Roma Kaya at pa sa Nubia, sa Pagkansnobo. Ang inyong pagto, magkayat sa tibok kalibutan
ang inyong pagtuo din sa Roma na mao ang atong simbahan. Sa diyan ko ni Kristo, una si Pablo kay butawlat naman, diabot man siya sa Espanya. Muna diwa sa Roma 15:24 Paulos 26, diabot siya sa Espanya. Una, pag-abot sa Espanya, nalupot na, na-Christianize ng Espanya. Nakadulog si Magellan sa Portugal. Ay, abay naman ng Portugal o Spain. Mao na niya sila sa Pilipinas. Kailangan sila expedition. Nahitabo sa 1521. O March 16, 1521. O nga, hingan nila ni Gregorio Salvo ng mga ni Great Historian sa Pilipinas. Matod pa niya, the greatest legacy of Spain to the Filipino people is about Christianity, especially the Roman Catholic Church, which is founded by Jesus Christ and educates in Palestine. Ang sa kayang dala sa mga Espanyol, dala sa Pilipinas, Christianity. Pinakatuwid na ang dalang Pilipinas, 333 people. Another ground reference sa Merriam-Webster Dictionary. For the first 1,000 years after the birth of Jesus Christ, all Christians are members of the Roman Catholic Church. Ano sabi ko ng mga Christian? All Christian. Wala mag-ingon nga, some Christian. All. Sa tanang Kristiyanos, membro sa Roman Catholic Church after the birth of Jesus Christ. Kanya, itumpod mo na kanin, taghana. Okay. Ano ito? Sa Berlin, 1520. Catholic are members of Christian religion, a biggest religion in the whole world, which was founded by Jesus Christ. At nasundan sa mga apostolos, muna ang Katoliko, napot sa Grolier Encyclopedia, nabiha sa the history of the Roman Catholic Church, the term meaning definition comparable to the total meaning buha ang kinaluan ni Kristo. Total. But human and divine, which is founded by Jesus Christ. Daghan na basa dapat sa George Dictionary sa ginagawa. History of the Roman Catholic Church began in Apollon in Jerusalem. Almost 120 persons were gathered there, awaiting for the second coming of Christ. And it was endowed by the Holy Spirit on the day of Pentecost. So ang kapistahan ng Katoliko, Pentecostal, after the death of Jesus Christ, Pentecost, right? Doon ang Katoliko. Daghan
Meron tayo mga encyclopedia standby na mabasa nimo ng founder Jesus Christ. Catholic, all nation. Mabasa na nimo ang Catholic sa Bisaya na Bible. Ang Bisaya dito, makailapin. Makailap ang Katoliko. Sa nasa Katoliko, ang Katoliko. Universal God. Ano daw? Katolik naman daw. Ang ito sa Apostolic. Ngayon Apostolic man ang Roman Catholic Church. Tungod kay ang founder Jesus Christ. Asa babasa? Hebreo 3:1. Si Jesus, Apostol, Pangulong, Pari sa atong simbahan. Kinsa si Kristo? Apostol, Apostol, Pangulong, Pari. Hebreo 3:1. Kanang huling Hebreo paghanda practice mga pari. Usa ayaw na magbalhin eh. Tapos kayo magbalhin mo kay manigoro nga manuwas. Balhin mo nga maritos piti na simbahan. Nga mayroon na naman magbalik. Mentras wapa mo kabalhin o nag-alanganin mo mga tanan mo pare. Yan lang. Kaya sa Malatyas Gosito, kasi kinag, katungganan sa tao ang pagtudlo na tungod sa kabubuton sa Diyos, kaya sila ang tunod na sinubo sa Diyos na nabingdamanan. At to kanina ang katauhan magpatisayot bahin sa atong kabubuton. Waman gibutan na pastor, panunan, busa, ayaw katuranta, banta ka nabasa sa Biblia ilang simbahan, kay bunangan ka nabasa sa Biblia, sila ang katumanan sa Mateo 24, Ana, Taunos 4, 24. Waabot ang panahon, pagbantaw ko na, na manulpot ang mga pag-o na reliyon na mamatangkon na sila'y tunod. Matundar sila kuno ni Kristo. At saka na, pagbantay kay nagdaladala sa ating ngalan. Lakin sa may nagdaladala sa ngalan. Katulik ko na daw dinan. Iglesia ni Kristo, Born Again, Sabadista, Saksi, nagdaladalas ngalan. Asila ang katumanan. Nasa Mateo 7:23. Kasi gano'n ba? Pagbantay ko mo! Ay, daghanag, wali-wali, naghinginin sa yawa, at nagdala sa ngalan sa Ginoo, pero yan sa Ginoo, bahawa kamudotan. Wala ako makaila. Kaninyo! Muna nga, before mo magbalhin, mga tayo na muspare. Pag nawala muspare, ay gugay na mo lang at simba, ano yan mo si Epke? Tawag ka na. Kaya kanina gitagaan, authority, pagpatawlap sa pulong sa Diyos. Pag ganyan ako putot, ako ngayon, ang lungsod na nasayod ay nakahatag sa iyong kaluwasan. At ang lungsod na wala magpatalingod, impirno di ka. Kumintanan, akong ipangayot, pasalamat, Rodeo Ecclesia. Kaya muna magkipado, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, salamat kayo, Tatay, Brother Uburon. So,
tinaw kayo mga igsoon ang iyang ipamahayag nga ang simbahan kay nga Katoliko mao gyud kini nga simbahan nga ang Dios mismo nagtukod. Kay kung atong basahon ang malaang kasulatan sumala sa Mateo kapitulo 18 bersikulo Mateo kapitulo 16 bersikulo 18 nga si Kristo nagtukod yun usa ka simbahan. Usa ra gyud ka simbahan ang gitukod. Unya kinsa may kaistorya ni Kristo diya sa Mateo 16:8 walay lain si Apostol Pedro. Pero ang pangutana mga igsoon diya sa Mateo 16:18 ipanganlan ba sa Ginoo ang simbahan na itukod? Ito ba wala mabasa diha. Wala nga kung ato mga kaigsunan nga naslay pagtuo kung ang ilang simbahan mabasa diha sa Mateo 16:8 di na mao. Kaya diha sa buhat ng 31 mabasa man diha Ikakriko Ecclesia Catholis o sa English Church throughout o Universal Church. So mo ng Katoliko. So mo na nga matod pa sa ito igsoon usara gyud kasimbahan. At kining simbahan na mao gini ang itukod sa tungnong sa Kristo diya sa Mateo 16:18. Walay lain ang simbahan nga Katoliko. Kaya diya sa buhat 23:11 nagikan man dito sa Roma. Unang gitawag og Roman Catholic Church. So salamat kayo Brad sa imuhang pagpakinaw. So karon mga igsoon mo tawag tag sunod nga magtitima. Ang iyang tema may tungod kini sa purgatorio Brad. Purgatorio kay kining tema may tungod sa purgatorio confidential gyapon ni nga tema tungod kay ang atong mga pinanggang igsoon sa laing pagtuo dili sila mutuo niini nga pagtulunan. Ilang ipasangil nga sayop kuno ni o himo-himo ra ni sa atong mga kaparian. Mo na nga anaa si Brother Hilario ipatin-aw niya kanato. Kay kung sabto na ko Roman 16:6 Lolo ang tanang tao makasasala. Kapag walay purgatorio kanya tanang tao makasasala. Hello, buot pa nato sakton mga igsoon nakitang tanan may impierno. So di mo sugot ang Ginoo niya na. Kaya sa 1 Timoteo 2:4 buot man sa Dios nakitang tanang tao maluwas. Mo na nga importante mga igsoon nga ato ning paminawon. So bro, imuha ng panahon karon. Salamat bro. May hapon sa tanan nga siya dili sa Bogor Market. Ang akong tema karon kapahin sa purgatorio. Kaya natong mga igsoon, ng mga protestante, supat man sila ani dili sila ay purgatorio. Kay duharaman ang kapahingan. Duharaman ang kapahingan. Langit ra o infierno. May ilang bot di pasabot. Kuni akong hatagan o katinawan kung unsa ba ni purgatorio naa ba ni siya o wala. Kaya una nilang pagmumpa. Ito. Kita una nilang pagmumpa. Ang dili mabasa sa Biblia, dili angay tuhuan. Ang punong purgatorio, dili mabasa sa Biblia, dili diha magkita o makabasa sa punong purgatorio diha sa Biblia o sa handbook o sa Catholic Faith Green Road page 400-461 o sa 1 Corinto 4:6 managsama ra ang kanang sala walay dako o gamay basta naglapas sa sugo naglapas sa tanan Santiago 2:10 mao ni ilang ikaduhang pagsumpa ng bala mga igsoon mao ni ilang ikaduhang pagsumpa
Oo. Mao ni ilang ikaduhang pagsukat. Duhara kadapi ang butanganan sa mga makasasala. Wala mao ang makasala nga maimperno. O ang hatuo sa Dios mao ang mahalangit. Kain man ang purgatorio ani. Marcos 25:31 mo na ilang gi pangutang ako kaabag hello pinaabag yun ang purgatorio. Hello mga igala mga igsoon ang giingon nila na ang salapi nga giingon nila nga ang mga minatay wala masayod kung maunsa sila dito sa lubnganan, wala na sila'y mabuhat di kahibalo. Ezekiel 9:3-5. Ang minatay dili na makahimo sa pag-antos, dili na sila makadayeg sa Dios, nagpasabot sila, nagpaabot sila ni Kristo sa paghukom sa buhi ug sa mga minatay. Buhat 10:42. Wala isa lang bulawan nga bulawan nga makaluwas pagpamisa sa mga minatay, kay luwas na kita sa mahal nga dugo ug piloy na mao ang dugo ni Kristo. 1 Pinadayag 1:19-19. Mao nga higala ang ilang pagsupak ato ning tubagon. Niyang tubag bisan og dili mabasa sa litra por litra sa Biblia, apan gipasabot ang iyang pagtulon-an angay usab tuhuan. Unsay giingon sa Biblia? Bisan dili mabasa litra por litra sa Biblia, apan gipasabot ang iyang pagtulon-an angay usab tuhuan. Kaya ang litra por litra, dili kami mga ministro sa litra por litra. Kaya ang litra por litra magapatay. Mauna mga higala, mga igsoon, kung mangita tag litra por litra, at delikado tabi kay makapatay man ang litra por litra. Apan ang espiritu maghatag og kinabuhi. Unsa day ang espiritu? Ang espiritu mo maghatag og kinabuhi, dili ka mangita ang litra por litra kay makapatay mo na. Sabton pero sa nato ang kahulugan sa gibasa aron makuha ang insaktong kahulugan ni Marias 8:8 mga igala, mga igsoon. Kinahanglan atong sabton, dili kay magbasa na tayo, dili ka na ito sabton na itong gibasa. Useless yapon. Kaysa Mateo 24:15 alang sa gabasa sabton. Naro kayo. Tatay kita. Dunay grabe nga sala ug duha. Duna sa sala nga gaanra ug ikaampo pa sa uban. Juan 1:5-16-17. Usa ka salang mortal, igo na nga makalumpag sa tibuok nga nilito saka maayong buhat sa taon. Mao kana ang ipasabot sa Santiago 2:10. Apan dunay gamay ra nga sala nga gamay ra usab og silot. Ezekiel 33:13. Ug ang isingot sa Dios ang pagbuhat og gamay ra nga sala na wala niya isani, sinutan usab ug diyutay lamang. Lucas 12:48. Ang Dios maghuhukom nga mataron. Panglitan karon kung nakasala lang ka kay gibuton ka,
nangawat kagpan. Unya, naay nangawat, iya pag yung patay. Nga ang Diyos, kaya natarong mang maghuhukom. So, alang impernahon ko niya, katong nakasala, nangawat, o paano nga katong nangawat, nagipatay. Mao na diha, mga higala, mga igsuon, na matawag ginato, dunay ikatulong bahin. Padayon ta. Agay ang gidakoon sa sala, ang sala, kay pagahukman ang tao sumala sa iyang ginuhatan, pinadayag 20:12. Ang dako nga sala, nga makasasala, nga mamatay, igawala pa ikahinusol, ang maimperno gayod siya, ang silot nga walay katapusan, 2 Tesalonica 1:9. Dunay silot nga daw iagi ug kalayo apan duna pay kaluwasan. Kini mao ang silutanan nga linisanan sa nilatin purgatorium, kung sa ato pagpinisaya purgatorio. Pagalinisan sila sa espiritu, sa siga, sa kalayo. Isayas 44:4. Klaro kayo mga higala, purgatorio. Sa Latin, purgatorium. Unsa man ang purgatorio? Ang purgatorio, mga higala, matawag na ito nga linisanan, pananglitan ron. Ito mong silingan, bitokpon na ito. Ipainom to sa anang silingan nurse, dipurga, so nangawala ang bitok. Mauinana usap, ang paglinis, nalinis. Kaning toryo, unsa ning toryo? Dili nga lang sa tao, ha? Kaning toryo, maunag dapit, usa ka dapit. Unang purga, toryo, linisanan nga dapit. Mauna siya mga higala, ang itawag nga purgatoryo. Ang adlaw sa panudya, mao ang hukom nga kinatibukan apan hukman sa kamatayon, duna gayong hukom nga ginagsatag sa Hebrew 9:27 nga atong kalag mao'y pagahukman, duna pa'y daghang mga kalag nga nahalangit, busa duna na'y hukom, pinadayag 24. Duna na'y nangalangit, mga higala, mga igsuon. Kay unya, nakita ko ang trono o ang mga naglingkod niini nagihatagan o gahom sa paghukom. Nakita ko usab ang mga kalag niadtong gipamatay o gipamungkutan sa pagsangyaw nila sa kamatuoran, ipadayag ni Jesus o tungod sa pulong sa Dios. Naanay na nga langit, mga higala, mga igsuon, katong kasangyaw sa pulong sa Dios nga gipamatay. Atong padayonon, si Kristo nagwalib sa mga espiritu dito sa bilangguan. Ini mga kalag nga wala pa mahiadto sa langit apan naluwas na, kay giwalihan pa man sila. Ang mga kalag sa purgatorio wala mahimulag sa Dios. Busa sa adlaw sa panudya, wala sila sa wala nga bahin, kundili sa tuo, apan linisan una sila, dili papasudlon sa langit. Pinadayag 21:27. 21:27. Mga mga higala nga pagalinisan ni sila kaning kaya may pasudlon sa langit, bisan gamay sa buling sa sala. Maunang taro kayo din mga higala, mga igsuon nga naagay purgatorio. Ang lawas nga mauadto sa lugnanan, inig kamatay, maoy walay kahibalo, apan ang kalag dunay kahibalo, sila misinggit sa Dios. Pinadayag 6:9. Ang lawas nga wala mahibalo. Ang kanang mga lawas, wala gini sila kahibalo o maunsa sila.
Pero ang inang kalag, nakasulti, magsulti, nag-ampo pa gani sa Ginoo, pinadaya sa 9 pages, Ginoo, nga labing gamhanan, matulpas mga kalaga, nagsangtip, kanus apa ninuhot mi, katong mga tao nga nagpatay ka namo, nga nagsangyaw kami sa imong pulong. Nagigsulti ang kalag, mga higala, mga igsuon, nag-ampo sa Ginoo. Nagpasabot, naklaro kayo, at nanay na langit, sa pagrukom, nanay na naglingkod dito sa trono. Ang salapi nga gihalad sa misa dili bayad kung dili suhol sa kahago sa pari o sa mga alagad sa altar. Si San Pablo itawag og suhol sa iyang kahago 2 Corinto 11:7 kay may halad nga gidala sa altar mao kini ang salapi aron magamit sa kinahanglan sa simbahan ug may pag-ampo nga pagahimuon alang sa mga kalag sa mga nangamatay. Masabot nga duna gayon purgatorio mga higala, mga igsuon. Kay nagpaamot usab siya gikan sa tanan niyang mga tao. 2 Makabeo 12:43 ug mikabat kini og 2,000 kasalapi nga plata ug ipadala kini ngadto sa Jerusalem aron gamiton alang sa usa ka halad sa sala. Si Judas nagahimo dining hamili nga butang tungod kay nagtuo nga ang patay may pagkabanhaw usa unta kabinuang ug walay kapuslanan ang pag-ampo alang sa mga minatay tungod niining malig-on ug Diosnon nga hunahuna nga ang tanan tao nagatuo sa Dios makadawat og usa ka ganti nga kahibulungan. Si Judas nag-andam og usa ka halad aron makalunggawas ang nangamatay sa ilang mga sala, mga higala, mga igsuon. Kay ang tagalangit dili na maiampo kay kung luwas naman ang naka-imperno dili mo sa tigaampo kay ang ilang silid wala na may katapusan mga higala, mga igsuon o dili nilang kukutok laro naman to kayo igang salamat o akong ibalik sa among insi. Amen. Okay, dagang salamat kayo Brad Larry sa inyong pagpatinaw mahitungod sa tema nga purgatorio. So naa gid ay purgatorio mga igsoon. Kay kini purgatorio mga igsoon sumala dia sa Hosias 14:9 nga mga malabon mo sabot kung atong aplihan ang atong mga una-una makatuo gid ta nga adunay gid purgatorio. Kung kining purgatorio ang subject niini nga anaa dinha mao kining mga kalag ngadtong mga namatay nga dunay gihambing nga mga gagmayng bansa sa sala open yasin. Kaysa atong giyon mga igsoon kung walay purgatorio delikado ang atong kaluwasan. Daghan gyud ang ma-imperno ug gyud ay raang malagit. Kay sa Roma 5:12 tanang tawo makasasala man. Kanya matod pa sa ato igsoon pinadayag 21:27 nga walay bisan unsang hugaw o mansa nga makasakan ito sa langit. Unya, ining mga kalag nga nag-antos sa purgatorio mga igsoon, kung atong sabton luwas na ni sila, apan wala palang mahigpit. Kaya niya sa sulat ni San Pablo sa 1 Corinto 13:15 nga nag-diskut man niya nga naipulong nga diskutan niya nakalatas sa kalayo. Today kalayo nga diskutan. So kung sabton nato mga igsoon, kung kining kalayo kini dito sa imperno, ang pangutana, maluwas ba ang mga kalag nga dito sa kalayo sa imperno? So dili, nga naman, kaya ang imperno mga igsoon, silot nga walay katapusan. Muna ang mga kalag nga nag-antos dito sa imperno, wala na'y kaluwasan, dili na sila makalatas. Pero ang giingon niya sa sulat ni San Pablo, 1 Corinto 3:13 nga 15, nakalatas sa kalayo.
So kung langit po ni mga igsoon, di po ni langit ka naman. Ang langit di man kalayo. Kahayag man, kalinaw, eternal life. Usa, ugi ni langit, ugi ni imperno, unsa man di ay ni. Masabot na to mga igsoon, nga mao kining kalayo, nga anaa dito sa purgatorio. O kining kalayo nga anaa dito sa purgatorio, makaputli. Naa ba ni sa Biblia? Naa, asa man kini mabasa. Sulat ni San Marcos, Kapitulo 9:49. Nga nag-ingon niya, ang tanang tao, putlion pinaagis kalayo. Tanawara, ang tanang tao di ay putlion pinaagis kalayo. So naa na po'y kalayo nga diskutan. So kung kining kalayo nga diskutan din imperno ni, pangutana, maluwas pa ang mga kalag nga naagantos dito sa imperno. Dili, ay ang kalayo nga sa imperno, dili siya makaputli. Apan ang diskutan ni San Marcos 9:49, ang tanang tao, putlion pinaagis kalayo. Hindi mo po ni langit, kaya ang langit di man kalayo. Masabot na to mga igsoon, nga mao kining ipasabot sa simbahan, nga pulo nga purgatorio. Iyon ang makalag na dunay gambin nga gagmay mansa sa sala, pagkalinisan o pagahidloan. Unya kung gusto gid ang atong mga igsoon o litra por litra, so magpalit o kanang Spanish version nga Bible nga Latina Vulgata 1:3-19, babasa diya litra por litra nga pulo nga purgatorio. Pero ang atong gigamit karon Bisaya man og English. So kining English prison, sa Bisaya bilangguan. Tungod kay ang naa dinhi, ang subject ni mo kini mga kalag nga nag-antos dito sa purgatorio. Diyon doon na sila gambin nga gagmay man sa sila aron sila pagalinisan ay sila musaka dito sa langit. So tinaw kayo nga biblical giday ang panudlo sa simbahan may tungod sa purgatorio mga igsoon. So daghang salamat kayo Brother Larry Hilario sa imong pagpatinaw. So karon mga igsoon, musuot ka sa atong topic nga larawan. So ako may nataasan ining larawan mga igsoon, tungod nga nang nadasig ko niini, tungod kay diya sa social media, dunay atong igsoon nga usa kini ka pastor nga nag-iwan siya, nag-post siya sa iyang vlog, kusog kayo mo atake sa simbahan nga Katoliko. Nga ang rason kuno nga nung dunay katalagman, linog baha tungod kuno sa mga membros Katoliko nga nagprosesyon og mga rebulto. Rebulto ni Mama Mary. Gustusan kuno na maunay atong ipatinaw karon hapon na mga igsoon aron nga sila matinawan og dining live na sa Facebook mapakita niya to pastor nga nag-upload nga ang hinungdan kuno sa linog baha katalagman ang simbahan mga membros Katoliko nga nagprosesyon og rebulto kay ni atong October 1 ngadto sa 31 nagsaulog man kita og Black Rosary. So muna mga igsoon nga ato ning ipatinaw aron nga sila muundang na sila silang pagpangatake. Ug alang usab sa itong mga igsoon nga mga Katoliko, masabta nila unsa daay ni mga larawan nga gidisplay diya sa simbahan. Diyos-Diyosan ba kini? Larawan ba kini sa mga balaan? O larawan ni kini sa mga Diyos-Diyosan? So, kini nga tema mga igsoon, balik-balik apan sa alang sa mga batan-ong Katoliko karon nga sama kanako kaniadto ang daghang nailag sa laing sikta nga Diyos-Diyos daw ang larawan sa mga balaan nga makita nato diya sulod sa simbahan nga Katoliko. Busa balik-balik usab nato kini ipasabot sa atong mga igsoong supakiro o mga gapamuak sa mga balaang rebulto, mga igsoon atong naas laing mga protestante nga ipamuak ang mga balaang rebulto ni Mama Mary o atong mga ubang mga santos nga girepresenta ya sulod sa simbahan. So alang sa dili paglangan mga igsoon mao kini ang ilang mga atake o mga pagsumpak nga kinahanglan natong tubagon aron atong masayran ang kamatuoran. Daw nato pa nila mga igsoon ang tanan daw nga mga larawan nga atong makita diha sa simbahan. Gidili daw sa Dios sa paghimo o pagyugpo at tubangan nila kay ang Dios muso o abubuhan. Sumala daw diha sa Exodo Kapitulo 20, 3 ngadto sa 5. So example mga igsoon murag kita daw kung aduna kita'y uyab unya adunay kakuyog nga lain, pation kita kasilos. Unsa ba ka ang Dios nga mao'y nagbuhat kanato? Mao ni ilang huyang nga katarungan mga igsoon. Ug bisan gani ang larawan sa lalaki o babae, didili sa Ginoo sa pagbuhat niini og larawan. Nga ato daw mabasa diya sa Deuteronomio Kapitulo 4, 16 ngadto sa 17. Kay gisaway sa Dios ang ilang pagbuhat o pagsimba sa mga Diyos
sa ilang mga larawan. Sumala sa sulat ni Propeta Isaiah, Kapitulo 44, versikulo 17. Kaya sa Salmo 96:5, ang mga Diyos sa ubang mga nasod, mga Diyos lamang. Apan ang Ginoo mo nagbuhat sa kalangitan. Busa matot pa nila mga igsoon. Mahimo daw kitang mga buhang-buhang sama sa mga larawan nga walay kunakulit. Adunay mata, apan buta. Adunay dalunggan, apan pungol. May kamot, apan dili makaluhod. Ato na mabasa diya sa Salmo 115, 3-10. Huwag kang ikasilakan daw sa Diyos mga igsoon ang nagbuhat sa og larawan. Sumala sa Deuteronomio, Kapitulo 16, versikulo 22. Kaya diya sa buhat, Kapitulo 17, versikulo 29, na daw ang pagka-Diyos, dili kabuhatag larawan, kanino-himo sa usalamang katao. Busa, batot pa nila mga igsoon, ang nagsimba daw og mga larawan mga igsoon, iit sa raw, sa linaw sa kalayo o asopre. Sumala sa Pinadiyag, Kapitulo 21, versikulo 8. So kinigi pamatunan matod sa atong mga igsoon nga mga protestante sa simbahan nga Katoliko. Dumana ilang atake. So ato ning tumagon. So sa ilang mga pagsupak mga igsoon, mo ni atong tubag. Importante kayo na maminaw kita nini aron atong masayran kung atong masaktan. Una, ato sang ipasabot sa mga pinangga natong igsoon pastor nga di makasabot. Sumala diya sa Isaiah 56:11. Kung unsa di ay kining Diyos. So unsa kining Diyos daw? Tubag. Ang Diyos mga igsoon, mao kining mga butang nga nagrepresenta nga dili tinuod o piki nga ato mabasa diya sa 1 Corinto Kapitulo 8, versikulo 4. Kaya kining mabasa nato, sumala diya sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 3-5. Nagdidaan kita sa Diyos sa pagsimba, pagbuhat sa mga larawan, pagyumpog sa bisang-unsang Diyos. Wala kita nagasumpak ni anak mga igsoon. Kaya ang Diyos lagi mga igsoon, maukining mga butang na nagrepresenta na dili tinuod. So wala na ito kining isabot. Sakto ang nakasulat kini. Apan ang ilan yung pagsabot mga igsoon mauna sayo. Apan ato sa timanan mga igsoon, na dili ka ng larawan gibawal sa Diyos o gidili sa Diyos. Kaya tunay mga larawan nga gibawal sa Diyos o tunaw sa mga larawan nga gitubot sa Diyos. So sa ato pa mga igsoon, tuna di ay duha ka klase sa larawan. Tuna di ay duha ka klase sa larawan. Ang gitubot nga larawan o wala gitubot nga larawan. O sa ito? Ang gitubot nga larawan o wala gitubot nga larawan. Ang gitubot nga larawan mga igsoon, mao kining larawan sa mga balaan. O ang wala gitubot nga larawan mga igsoon, wala kining larawan sa mga balaan. Kaya diba sa Levitico Kapitulo 10, versikulo 10, nag-ispat man nila sa pag-ilan nato sa kalainan, sa balaan o sa dili balaan. So dapat di ay makapaluta, mo-determine mga igsoon sa pag-ila sa balaan o dili balaan na mga larawan. So karon, unsa man kining mga larawan nga dili balaan nga matawag nato Diyos-Diyosan. So kabag, mao kining larawan ni Astarte, ang Diyos sa mga taga-Sidon, o kang Molok, ang Malaw-ay Diyos sa mga Amonihanon, o kang Kamos, ang Diyos sa mga Moabiyanon. So mao kini ang example sa mga igsoon sa mga larawan nga dili mga balaan nga ibawal sa Diyos. So asa man kini nato mabasa mga igsoon? Mabasa nato kini nga ya sa 1 Hari Kapitulo 11 versikulo 33. O dili lang kana mga igsoon, napay daghan ang larawan o ni Bangko usab ni Ben o ni Libo usab kini sa larawan nga dili mga balaan o Diyos-Diyosan. Kung bakat nga batala. Kung sumala ka sa sulat ni Propeta Isaiah Kapitulo 46, verso 6. Kung palagan pagayod nato mga igsoon, ining mga larawan nga dili mga balaan nga gikasilagan sa Diyos. Sumala diya sa Isaiah Kapitulo 45, versikulo 16. Ang mga larawan puribanto na sipat bilok, legal, asima, libras, tartak, adramilik, anamilik. Sumala sa 2 Hari Kapitulo 17, versikulo 30 na 34. O kang sakot, o kang kaiwan. Sumala usap sa Amos Kapitulo 5, versikulo 26. O kang amon,
ang Diyos sa tubos. Sumala sa Jeremias Kapitulo 46, versikulo 25, ang Baal o Astarte na sa Dagdag. Ini mga na-mention nga pangalan mga igsoon, o kini ang ikasilagan sa Diyos sa pagtuhat ini o larawan. Kaya kini sila, kini sila mga balaan. Na naman, mga nagpaila kini sila nga Diyos sa ila pang kapanahunan. So kung inyo kining makita sulod sa simbahan mga igsoon, makita ninyo diha sulod sa simbahan ng Katoliko, kining mga na-mention nga mga pangalan, nga mga larawan sa dili balaan, mao kini tinuod nga mga Diyos-Diyosan o mga false god. So dili tinuod o piki nga Diyos. So mo na example mga igsoon sa balaan, sa larawan nga dili mga balaan o makonsidera nato nga mga Diyos-Diyosan nga gikasilakan sa Diyos. So ang inabot pa mga igsoon sa larawan nga gitugot sa Diyos o wala gibawal sa Diyos o mga larawan sa mga balaan. Sumala ya sa Exodo Kapitulo 25, versikulo 17 nga sa 22, at sa 1, nga ang Ginoo mismo nagsubok ang Moses nga sultihan ang mga Israelita sa paghimog halad alang sa Diyos. Sa 3, mao kini ang mga halad nga pagadawaton, bulawat, gata o bronze, 4, ila na nga ason, kapul o pula, pino na lino, panapton nga hilino gikan sa balhibo sa kandil. 5, palit sa laki nga karnero, kanding, kahoy na akasya. O sa 6, lana alang sa suka, pahumot nga insenso. Sa 7, alahas nga kornalya o kuban pang mga alahas nga idayan-dayan sa ipod sa panulog pari o diha sa tabon sa iyang bukhan. O sa 8, pahimuha sila alang kanako o usa ka balaang tulda aron magpuyo ako ipon kanila. Tunaa day pahimuha o usa ka balaang tulda aron magpuyo ako ipon kanila. So kinsa man nagsulti ini ang atong Diyos. Ang bakta sa 17, Exodo Kapitulo 25, versikulo 17. Kasi Moises isumpa sa Diyos paghimog kabon sa sugdanan, ginamit ang lunsay bulawan, 114 ka sentimetros ang itason ini, o 68 ka sentimetros ang gigapon sa 18. Sa isig katuloy sa kabon sa sugdanan, paghimog duha ka kirubin nga sinalsal nga bulawan. O sa 22, ang Diyos ningon, magkikita ako kaninyo dito sa tunga-tunga sa duha ka kirubin nga anaa sa ibabaw sa sugdanan. Ihatag ko kanimo ang tanan kong mga sugo alang sa katawhan sa Israel. So dinhi pala nga teksto mga igsoon, ato nang mapamatudan nga ang Diyos ay nagtubok ngadto kang Moses sa pagbuhat og larawan sa kirubin nga balaan. So konsepto na nato mga igsoon, dili ni ay tanang larawan ibawal sa Diyos. Kay ang Diyos magkikita tumatuma sa duha ka kirubin na iyang ipabuhat. Klaro kayo. Kaya bisan si Haring Solomon, mga igsoon, isugo usad sa atong Ginoo pagkulit o mga kirubin sa templo na atong mabasa usad diya sa 2 Kronikas Kapitulo 3, versikulo 7. O sa Ezekiel 41:17, ang kirubin ikulit ini sa tibok palibot sa templo ikan sa sanod ngadto sa ibabaw sa pultahan. So kung ang imong simbahan mga igsoon, walay larawan nga makita, so dili ka na simbahan, basi ka na silihan. So pasensya na mo mga igsoon, kung doon ako natandugan na kasing-kasing. So kini ako pagpadayag lang kini mga igsoon, apan dili kini personalan. Kung dili lang si Haring Solomon mga igsoon, usad si Haring Josias, isugo usad sa Diyos pagbuntag sa mga Diyos-Diyos nga larawan. Apan, ang konflikto sa taong balaan sa rupa, wala nila ipagaba o pasulog. Kaya lagi, balaan man kini kabutang mga igsoon. Mabasa na ito kini diha sa 2 Hari, Kapitulo 23, versikulo 15. O diha sa Exodus, Kapitulo 35, 30 plus 35. Ito, nasa Bisalin. Ito, nasa Bisalin ang anak ni Oro, nga anak ni Hor, sa balay ni Huda, ipili sa Diyos o gihatagan o kaalam sa pagbuhat sa tanang matang sa buhat sa pagpaanindog. So sa English, design o disenyo. Aron sa paghimo o mga maanindog na mga plano
o paghimo ni init. Gamit ang bulawan, kata o bronze sa pagkulit o kahoy o sa mga matang sa buhat sa pagpaanindot. So dinhi pa lang ang teksto mga igsoon, masabot nato nga doon di ay mga larawan nga gipakulit sa Dios pinaagi kang busalin. Unya pagkulit og kahoy may ingon. Mao nga naay mga tao nga sama kang bisalin mga igsoon nga gitagaan og kaalam sa Dios pagkulit pagkulit og larawan gamit ang kahoy. So kung moingon tag kahoy, kung moingon tag larawan mga igsoon, naaginainaw nga makita sa ginarawanan. Unya, ngayon magsabli sila mga igsoon nga, Brad, kahoy may ipakulit niya, Brad, dili man siminto. Unya, ang inyong ribulto, kining sampol, kining nasa atubangan, ribulto ni Maumere, siminto mo na. So, diba? Sumakat ka mga igsoon, nga atunay iwanit sa kahoy, kung naasay, pinaagi sa siminto. Kaya na may gitawag modernization. Kung sa unang mga igsoon, ang mga balay, kung sa unang mga igsoon, ang mga balay, gamit, ipahat sa kahoy, gamit, simitado na. So kung ang ibang cellphone sa unang mga igsoon, ipat pa, karong touchscreen na. So importante diha mga igsoon, na kanang larawan, na makita natin sulit sa simbahan, larawan ka na sa mga balaan. Nag-representa kadto kanila. So mo nay gitugot nga larawan sa atong Ginoo. Kaya mga balaan man kini nga larawan nga girepresentahan ngadto sa mga tao nga nagmatarong. Kung kining mga teksto sa Biblia nga ilang gigamit mga igsoon sa mga igsoon ng Protestante aron sa pagsupak sa pagtulunang Katoliko. Kining mabasa nato diha sa Deuteronomio kapitulo 4 bersikulo 16 ngadto 17. Nga dili kita pahimuog larawan nga atong simbahon, larawan sa bisan unsang kapway sa lalaki o sa babae, wala kayo kita nagasupak diini mga igsoon. Apan atong sakton unsay kayo ipasabot sa atong Ginoo. Pinakayo sa gila unabak sa poder sa Espiritu Santo sumala diha sa Juan kapitulo 14 bersikulo 23. So atong kawasan basta ang sampay mga igsoon sa Deuteronomio kapitulo 4 bersikulo 23. At nakpon kamo na dili nimo ikalimtan ang kasabutan sa Ginoo nga inyong Diyos. Kaya kamo paghibot mga kinulit na larawan sa dagway sa bisan unsa nga gibili sa Ginoo nga inyong Diyos. So unsa ko mga igsoon, mga kinulit na larawan sa dagway sa bisan unsa nga ibili sa Ginoo nga inyong Diyos. 24, kaya ang Diyos siya na ikihan. Kumaling ipasabot sa isang Exodo, kapitulo 20, verse 5, nga ang Diyos abadhuan o sinuto. So tinuot kini mga igsoon. So ang mga larawan di ay mga igsoon nga kasilatan sa Diyos, mao kining mga kinulit nga larawan nga gidili sa Diyos. Katong mga larawan sa mga Diyos-Diyosan o larawan na sa mga dilit balaan. Kaya wala man nagiwan din yung mga igsoon. Sa Deuteronomio, kapitulo 4, versikulo 23. Ang nagiwan ang Diyos, ayaw kamo paghibok mga kinulit na larawan sa bisan unsa na gipasok sa Ginoo ng isang Diyos. Wala man nagiwan din yung mga igsoon. Ang giingon din gidili sa Ginoo. Kung klaro kayo, karintirado lang ay kini sa mga larawan, sa mga dilit balaan, o mga Diyos-Diyosan ay ibawal sa Diyos. For example na, larawan ni Astarte, Ulok o Camus, mga nagpailat ini sila ng Diyos sa ilang kapanahunan. So kuning mga kasing larawan, kung makita ninyo, diya sunod sa simbahan ng Katoliko, maawanta na inyong pamuakon. Dinig ng mga larawan, nagtitupot sa inyo, larawan sa mga balaan. Makasala yun po diya mga igsoon sa Ginoo, kung kamo nasayod, kakanang inyong ipamuak, halaan mo na ka mga larawan. Tuktan o ta ninyo, katong mga larawan sa mga dili balaan, Astarte, Kamulok, ikitaon na ninyo. Inyo na pamuakon, dili ng ibulto ni Mamamili. Sila mamili balaan, bukas po na pang kayo ko. Ang tanang tao kung tawag kanya, bulakan. So, naboko sa pagkabalaan sa mga apostolis. O kiniusap sa
Sulat ni Propeta Isaya, Kapitulo 44, versikulo 17, mga igsoon. Kagisaway sa Diyos ang pagluhod o pagsimba sa mga Diyos-Diyusan, wala gyapon kita nagasupak diini mga igsoon. Kaya sa atong ingon, pagluhod o pagsimba man kini ngadto sa mga Diyos-Diyusan, kung bakak o dili tinuod nga mga Diyos. False God ang isputan dili mga igsoon. So dili kini sila mga balaan. Mausap ang nabasa nato diya sa Salmo Kapitulo 26, versikulo 5. Na ang mga Diyos sa ubang mga nasod, mga Diyos-Diyusan. Nga naman, kaya dili man kini sila mga tinuod nga mga Diyos. Dili man sila mga tinuod nga creator sa langit. Apan ang tinuod na Diyos o true God, mao nagbuhat sa kalangitan. Kung kini mabasa nato diya sa Salmo 115, versikulo 3 nato sa 10 mga ito. Una-una, wala gayud gihapon kita nagasupat diini. Pero atong isupat ang ilang pasangil sa mga pinangga natong igsoon protestante mga igsoon, kamatod pa nila, mahimo daw kitang mga buang-buang sama sa mga larawan na walay kinabuhi. Adunay mata, apan buta. Adunay dalunggan, apan bungol. May kamot, apan dili makalihok. So atong tubag diini mga igsoon, sumala ra na sa ilang kaugalingon nga pagsabot. Aron nga kini sila adunay matake sa simbahan nga Katoliko nga tinuod mismo sa atong Ginoong Kristo diya sa Mateo 16:18. Kaya kung atong sabton mga igsoon, tinuod nga kung mag-iskot kita tarawan nga tinulit sa tao, doon gid nay panakway sa kilarawanan. So sa ato pa, representasyon lamang kining larawan sa mga balaan. Ilabi na sa mga larawan sa mga santos tungod sa ilang pagkinabuhi kabalaan, samtang ania pa sila buhig tingli sa kalibutan. So anitas pangutana. So pangutana mga igsoon, nag-ampo pa ako sa larawan sa nga balaan, nga giingon nilang Diyos-Diyosan, kaya gidili ang pagsimba o pagluhod sa bawang larawan. Tutubag, una mga igsoon, wala ako mag-ampo o magluhod directly sa larawan mga igsoon. Pinunua, nagluhod ako o nag-ampo at tubangan sa balaang larawan dito sa atong Ginoong Kristo. Nag-ampo ako o nagluhod, dili alang sa maong larawan, kundi nag-ampo ako o nagluhod sa maong espiritu sa maong larawan sa atong Ginoong Kristo na kinupresentahan ihap sa simbahan ng Katoliko. Kaya sa Juan 4:24, kay ang Diyos Espiritu kung katong magsimba kaniya, kinahanglan na magsimba kaniya ihap sa Espiritu o sa kamatuoran. Kung apil na nilini ang Espiritu sa mga santos, Hebreo 12:23, isip pakaglupo kanila human sa tugit verse 27, intercession or against ang mabasa. O apil ang mga santos, makakarawan sa mga santos. Yan sa episode 3, nabasa niya po siya. Kaya diha sa Catechism of the Catholic Church, paragraph number 1159 to 1164, na nag-iyon, evidence of Christ, Mary and Saints are used to worship to honor, means pagpasitubot, and venerate, lamang at adore. So, venerate means to honor o pagpasitubot, o pagrespeto, or to respect someone or something sacred images, mga sagradong imahe o nakawat, tama na adore. Kasabot, dili directly simbahon. Kaya sa atong ikailon mga igsoon, wala ako nagsimba directly sa maong nakawat. Ano? Kundi ang espiritu, sa maong pag-aang nakawat, o secret images, o sa mga kinarawanan o representasyonan. To remind us the presence of mysteries of faith. Sa Bisaya, nagpahinumdom ining mga balaang larawan kanato sa presensya sa Diyos o misteryo sa pagtuon. Kaya diha sa Hebreo 9:5, ang mga binuhat o mga larawan sa kirubin, sila mao'y timailhan sa presensya sa Diyos. So kini ay mga larawan nga makita nato tulad sa simbahan nga sa atong Ginoong Kristo, mga larawan sa mga balaan, tama ni kirubin, timailhan day kini sa presensya sa Diyos. Unya diya sa sulat ni Propeta Isaya, Kapitulo 56, versikulo 5, ang mga larawan sa balaan, usa ka handumanan diha sa templo, aron dili gayud hikalimtan. So usa di ay kini ka handumanan sa templo, kining mga balaang larawan mga igsoon.
So kung ang imong simbahan mga igsoon, walay makita nga mga balaang larawan, so wala di ay kamoy paghandom diha sa templo. Kaya diha sa Ezekiel 41:17, klaro man kaayo, nga ang bongbong sunod sa templo, gikan sa salog, hangtod sa ibabaw sa pultahan, gikulitan og mga larawan. O sa 18, larawan sa kirubin, diin ang kirubin, larawan nga balaan. O kining mabasa nato diha sa Deuteronomio Kapitulo 16, versikulo 22, mga igsoon, nga daw kita gikasilagan sa Dios ang nagbuhat og larawan. So mga igsoon, wala kayo kita na nasupak niini. Apan atong kinan-an, unsa kini nga klase sa larawan ang giskasilagan sa Dios? Larawan ba kini nga balaan sama sa kirubin? O larawan ba kini nga dili balaan sama kang Astarte, Molok ug Camus nga mga Diyos-Diyosan? Sa tubag, ang gikasilagan sa Diyos mga igsoon nga klase sa larawan, mao kining klase sa larawan nga dili mga balaan o mga Diyos-Diyosan. Example itong na-mention nga ngalan, larawan ni Astarte, Molok ug Camus, o na mga gikasilagan sa Diyos. So maunig pasabot din mga igsoon, dili kay ilang apilon ang mga balaan, ang mga larawan sa mga balaan. So sa ato palugar, kung muuyon tanila mga igsoon, nasayod kay ang Diyos, kay nagpahimo man sa larawan sa kirubin nga balaan. Unya, naapa, Números Kapitulo 21, versikulo 8, nagpabuhat yapon ang Diyos kay Moses ug larawan sa bitin nga bronze, ug ang hikapaakag bitin, dili mamatay. Unya, kung tanang pang larawan, gidili sa Diyos, nganong ipabuhat pa man sa Ginoo kining balaan nga larawan sa kirubin ug larawan sa bitin nga bronze. So sige daw pamatud-id na ninyo. So di gyud ay sayot nga adunay mga larawan sa mga balaan. Kay ang Dios di gyud masayot mga igsoon. Kay ang Dios perpekto. So asa man kini mabasa nga ang Dios perpekto? Naa diha sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 48, New Living Translation. Mabasa na to diha nga ang Diyos perfecto. So di gyud masayot ang Diyos. Busa, mismo ang Diyos nagpabuhat og larawan sa mga balaan sama sa kirubin og larawan sa bitin nga bronze. So sa ito pa, dili tanang larawan ibawal sa Diyos. Kay dunay larawan nga gitugot sa Diyos, kini mga larawan nga mga balaan o una usab mga larawan nga wala gitugot sa Diyos, kini mga larawan sa mga Diyos-Diyosan nga mga dili balaan. Kung kini usab mabasa nato diha sa Buhat Kapitulo 17, versikulo 29 mga igsoon, nga daw ang pagka-Diyos dili kabuhatag larawan nga hinimo lamang sa usa ka tawo. Unang-una mga igsoon, wala gayud kita nagasupak sa teksto nga ilang gikabit. Ang pagsabot ra gyud nila mao'y nasayop. Kay kung ato ning sabtan mga igsoon, mahimo sang sayop kung ang imong una-una nakapokus nga ang Diyos 100% sama aning inulit nga larawan nga makita nimo diha sulod sa simbahan. Kaya ang tudlo sa simbahan tungkol sa larawan o image of God mga igsoon, ayon sa Catechism of the Catholic Church number 701 to 715 sa Tagalog na ingon, ang tao ay nilikha sa larawan ng Diyos na may kakayahan na kilalanin at mahalin ang kanyang lumikha at tinawag na pamalaan ang mundo sa katarungan at kabanalan. So sa biblical verses ya sa Genesis Kapitulo 1 versikulo 26 ngadto sa 27, ito ay nagpapakita ng dignidad at halaga ng tao bilang nilikha ng Diyos at ang kanyang tungkulin sa mundo o tumutukoy sa dignidad ng tao at nilikha ayon sa wanis o larawan ng Diyos. O kining sa Pinadayag Kapitulo 21 versikulo 8 mga igsoon, nga ang mga kalawan, mga wala magtuo, mga malaway, mga mamumuno, mga makikhilawason, mga salamangkero, mga nagsimbag, mga Diyos-Diyosan, ang tanang bakakon, itambog gayon sa linaw sa kalayo o asupre sa ikaduhang kamatayon, wala gihapon kita nagasupag niini mga igsoon. Kaya kung atong sabton, kining mga klase sa buhat sa tao, buhat kini sa dautan, o dili kini buhat sa maayo. So sa kuno, buhat kini sa dautan, o dili kini buhat sa maayo. Kini mga talawan, wala magtuo, mga malaway nga mga mamumuno, makikilawason, salamangkiro, buhat ka na sa dautan, dili ka na buhat sa maayo. Apan, ang Diyos, so, kinsa man na nga buhat ka na sa yawa. Kay ang yawa,
kanang pagkabakakon ang yawa amahan man sa tanang bakak. 1:8:44. So ari na putas pangutana mga igsoon. Nganong magluhod man kita kung magampo at tubangan sa balaang larawan o ribulto mga igsoon. So nganong magluhod man kita? Magluhod man may mga Katoliko kung magampo at tubangan sa balaang larawan o ribulto. So tubag, kay diha sa 1 Hari Kapitulo 8 versikulo 54 nga si Haring Solomon nagampo sa Ginoo ug mitindog siya at tubangan sa halaran ug nagluhod siya, binayaw ang iyang mga kamot. So tan-awa ra mga igsoon, dili di ay sayop nga kung magampo kita nga muluhod kita at tubangan sa balaang mga larawan. Kay bisan gali si Haring Solomon nagluhod siya at tubangan sa halaran. Basahan ninyo ang inyong Bible. Kung naa mo Bible ya, ukban ninyo. 1 Hari Kapitulo 8 versikulo 54. So biblical kayo. Unya na pa, aron jud nga matughan ining mga igsoon natong protestante. Sumala diha sa Salmo Kapitulo 95 versikulo 3 ngadto sa 6. Nga ang Ginoo nga gamahanang Dios, gamahanang hari nga labaw sa tanang Dios. Sa 4, nagmando sa tibuok kalibutan. Og sa 5, nagmando sa tanang binuhat. Og sa 6, dali kamo mangyugpog kita ug mosimba kaniya, mangluhod kita at tubangan sa Ginoo nga atong magbubuhat. So unsa kuno? Mangyugpog kita ug mosimba kaniya, mangluhod kita at tubangan sa Ginoo nga atong magbubuhat. Basahan ninyo diha kung namoy Bible, Salmo 95:3 ngadto sa 6. Kay dili man mo pwede magwali nga bunga lang sa mga una, ibase na mo diha sa balaang kasulatan. Kabasa gyud mga igsoon. Sa ato kani ay dili gid ay sayop ang pagluhod kung kita mosimba o moampo ngadto sa Dios. Ilabi na kung magluhod kita at tubangan sa balaang larawan o ribulto mga igsoon. Kay ang Dios makikita sa tunga-tunga sa duha ka kirubin. Diin kining kirubin balaan nga larawan o ribulto nga gipakulit sa Dios. Makita ninyo kini diha sulod sa simbahan nga Katoliko mga igsoon. Kini na nga naay duha ka anghel nga nag-atubang sa kani kay kining kirubin usa man kini ka klase sa anghel. Makita ninyo kini diha sulod sa simbahan nga dunay pako ug may naong sa tawo nga nag-atubang. Kay diha sa Ezekiel 41 ngadto sa 19 basahan ninyo. Og si Josue usab mga igsoon miluhod og misimba sa Ginoo. Mabasa nato kini diha sa Josue Kapitulo 5 versikulo 14. Ang dating Biblia 1905. Basahan ninyo kay ang ining bagong translation karon giusab man nila ining miluhod ilang giusab sa ihapa. Pero sa dating Biblia nga 1905 mabasa diha nga miluhod si Josue ug misimba sa Ginoo. Sama ra usab natong mga Katoliko nga nagluhod sa larawan sa mga balaan. Sumauning mga santos Efeso 3:5. Ug dili mga Diyos-Diyosan. Kaya mga santos mga balaan. So maingon nga si Moises nagpatindog og larawan sa kamingawan, si Jesus usab papatindogon sa samang pamaagi o sa buhatan usab nato og larawan nga ato mabasa diha sa Juan Kapitulo 3 versikulo 14 nga nag-ingon sa sama nga giusa ni Moises dito sa kamingawan ang bitin nga bronze nga gibutangan og tukon ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab og sa 15 ang anak sa tao nga gipasabot mao ang atong Ginoong Kristo. Kaya sa Juan 14:6 si Kristo man ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Kaya sa Colosas 1:15 si Kristo mao ang larawan o panagbuhay sa Dios nga dili makita. Diyan si Kristo Dios nga balaan. Kaya ang sinutan sa Ginoo mga igsoon mao katong nagsimba og mga Dios-Diosan. Kini sila mga larawan kini nga mga dili balaan nga giisip nilang Dios o gipaka-Dios. Apil na usab katong usa ka pastor nga nakita nako diha sa Facebook nga nagpaila nga siya daw anak sa Dios o appointed sa lugar. Kabalo na mo insa ni sila mga igsoon, insa ni sila. So matawag usab kato nga Dios-Diosan o false god o pikit nga Dios. O kay giangkon man niya mismo nga siya ang anak sa Dios. O dili ang atong Ginoong Kristo. Apan ang atong mga larawan nga makita sulod sa simbahan nga Katoliko mga igsoon, dili kini mga Dios-Diosan. Ano man? Mga larawan man kini sa mga balaan. Oh, holy. Mga balaan. Kaya nagrepresenta man kini sa usa ka balaang anak sa Dios nga mao ang atong Ginoong Kristo.
ug dili to mao tong pastor nga nagpaila nga appointed son of God. Ug apil na niini ang mga balaang larawan sa mga santos nga nagkinabuhi. Ano man, anong apil man ang mga larawang balaan sa mga santos tungod kay nagkinabuhi man sila nga balaan samtang buhi pa sila dinhi sa kalibutan. Kay ang atong pagluhod sa larawan nga balaan mga igsoon, usa lamang kini kapag honor ug dili pagsimba directly sa larawan. Kay mo ingon gali kita pag-honor mga igsoon, nagpasabot, pagtahod o pagrespeto sa mga taong balaan o sa mga espiritu sa mga mataron nga nahimpit na kun mga santos. Sumala diya sa Hebreyo Kapitulo 12, versikulo 23. Ug atong timan-an mga igsoon nga ang mga balaang larawan sa simbahan nga Katoliko tuna kini pagtukod sa atong Ginoong Kristo. Kay sa Mateo 16:18, si Kristo nagtukod man og usa ka simbahan. Unya yang kay istorya si Apostol Pedro. So si Kristo nga atong Dios nagtukod og usa ka simbahan pinaagi kay sa iyang apostol nga si Pedro. O sa Mateo 16:19, ang gitugyanan sa Yahweh sa gingharian sa langit mao mismo si Apostol Pedro. So dili kini literal nga Yahweh mga igsoon nga Yahweh sa imong motor o sa sakyanan o Yahweh diya sa imong balay. Dili kina sabton at dili nato sabton nga literal. Kundi Yahweh kini otoridad kini nga gihatag sa atong Ginoo ngadto kang Apostol Pedro. Unsay gitugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Unsa kuno? Unsay gitugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. So unsa may example? Mao kini mga balaan nga larawan. So kana dahil mga larawan nga sulod sa simbahan nga Katoliko nga mga balaan, gitugot kana didto sa langit. Pinaagi sa otoridad ni Apostol Pedro mga igsoon. O unsay itili dinhi sa yuta, itili usab dito sa langit. So unsa maning mga itili sa yuta o itili sa langit nga example? Mao katong mga larawan sa mga dili balaan. So katong mga larawan nga mga Diyos-Diyosan, mao kato ang itili dinhi sa yuta, itili po dito sa langit. Pero kining mga larawan nga makita diya sa simbahan nga Katoliko, larawan kini sa mga balaan, una ka na ipagtugot sa Diyos. Unsay gitugot din sa yuta, gitugot usab dito sa langit. So din ilang kutaban mga igsoon kay medyo kaulanon. Daghan kayong salamat kung hinaot unta na una pa kamoy nakatunan. So sa mga mangutana, sunod lang siguro kay nadali makit eh. So kung namoy pangutana, isulat lang sa papel kaya mong tubagon. Na sa karon murag dili sa mi modawat pangitsun kay kaulanon o nya limitado ang amo ang kuan hindi amo ang pagkurente kay direct pa ni sa kuan kananay sa sakyanan kay nagka-aberya man ta. So salamat kayo sa inyong pagpaminaw mga igsoon, hinawton ta nga magpabilin ang hapsay kalinaw sa atong nasud sa so ato sa day i-welcome atong kwan si okay. So mga igsoon, isip mga Kristiyanos, manalangin kita sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Nangito na mga amahan, kami nagpapasalamat kanimo nga kami mga ubos nga alagad sa simbahan natin panalipod nga nakaani gapon sa successful kami nga nakapadayag sa imong pulong mga Ginoo Kristo. So salamat kayo nga pinagi sa imong balang Espiritu Santo nga anya kami nagatipong. Hinaot unta Ginoo nga magpabilin ang kadasid sa matag usa kanamo. O Ginoo, nanginaot kami Ginoo nga mo mga kaubanan nga wala pa usab gani kung nabisi sila mga katrabaho, panalanginan mo usab sila Ginoo. Labi na sa among spiritual director, spiritual advisor sa iyang gihambog na sakit nga ayuhan sa Ginoo. Dasigod mo unta siya Ginoo sa pagserbisyo. Salamat usab Ginoo nga wala kami mo pasagdi sa mga tao nga imong instrumento sa tanan-tanan Ginoo. Ilabi na sa mga katawhan na nakapaminaw nini sa imong tulong sa Bukod Public Market. Panalangini kami tanan Ginoo. Ilabi na sa mitabo na libog, baha, bagyo ug uban pang mga kalamidad nga posible na mong maatubang na kami mga nagalagat na pinagiunta sa among mga pagampo nga panalanginan mo ang among nasod sa Pilipinas, mga lideres, mga opisyalis na sila
mahimo makabuhat pag mga maayo labi na sa mga igsoon na mo na napiktuhan sa mong baha lino. Amo usab silang kanunay nga gidampo sa kanimo Ginoo nga tabangan mo ta siya Ginoo. Magpadala ko ta sa mga instrumento nga mao mo tabang adto kanila. O kami kasigo mo ta kami kanunay Ginoo sa among mga pagsangyaw sa pulong, pagampo nang ginawad kami Ginoo nga dunggon mo ang among mga panalangin ug tinugan mo ta kami daghan pang mga grasya. So kining tanan among gipangayo gipasalamatan pinagi sa imong bugtong anak nga si Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghan kayong salamat mga igsoon. Kita-kita ta sunod nga Webes.